By 2013, Sally Chua, a 51-year-old businesswoman, was kidnapped in broad daylight from her office in Quezon City. Armed men stormed in, tied up her staff, and dragged her into an SUV, speeding through EDSA even past a police checkpoint without being stopped. For 6 terrifying days, Sally was driven across the country, from Luzon to Mindanao, through ferries, back roads, and islands. The kidnappers demanded a huge ransom, up to 150 million. But Sally stayed calm. She negotiated, convinced them to lower it, and suggested going to Davao City to get the money, a place she said she trusted. What the kidnappers didn't know, Davao police were already preparing a trap. On July 11th, 2013, at a downtown bank, the payoff began, and so did the operation. Shots rang out. In less than a minute, 3 kidnappers were dead. 1 was caught, and Sally Chua was rescued, unharmed. The city went on lockdown under then-Mayor Rodrigo Duterte, as police hunted the remaining suspects. A day later, Sally turned 51, free, alive, and safe. Her choice to go to Davao wasn't just smart. It was a choice of trust, a trust that ultimately saved her life and showed why Davao City's swift police response became part of her unforgettable story. Sally Chua's story is not only a harrowing tale of survival, but also a powerful testament to what it means to trust the right people in the right place. July Ayan mga kababayan, ito pong si Chua, hindi pala si Chua, Abante, umiyak mga kababayan. Matindi po ito. Korte Suprema, bagong-bagong balita, nagbaba po ng desisyon. Si Chua, bakit si Chua? Bakit parehas lang naman sila dalawa mga kababayan, dapat si Bakin. Pero si Abante mga kababayan, grabe, eto na po. Naglabas po ang Korte Suprema ng desisyon na ikinigambal ni Abante. At si Abante po mga kababayan ay posibleng masibak sa pagka-congressman. Grabe na po itets mga kababayan. At ito pa, itong mga dilawan, mga kababayan, alam naman po natin na himod puwet na sila kay BBM. Pero ngayon, may isa pong dilawan mga kababayan na hindi naman katulad ni Atty. Rowena Guanzon, pero nako po, binutata at talagang binanatan po dito itong si Marcos Jr. or si BBM. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Kung inyong patatapusin, panoorin na po natin ng buo ang video. Hindi ko na po kayo bibitinin. Ngunit mga kababayan, ito pong ating pinapanood sa inyo. Itong pangyayaring ito, nakidnap pala ito si Madam, ang 51 years old. Pero napakatalino po nito ni Madam dahil dinala po niya sa Davao ang mga kidnapper. At pagdating po doon sa Davao mga kababayan, nakaabang na po sila Tatay Digong at ang kanyang mga pulis. I think si Senator Bato siguro ang chief ng Davao dito noon, mga kababayan. At yun, presto, na natsugi yung ibang mga holdapper, naligtas ang buhay ni Madam. Yan po mga kababayan, kaya napakaganda po. Talaga, kaya pala, no wonder ang Davao, mga kababayan, pinagkakatiwalaan po ng mga tao, Dahil, sipin mo mula Luzon, nagdaan ka pa ng Bicol Region, Visayas, Mindanao ka pa talaga, doon ka pa talaga. Bakit? Doon kasi may tiwala sa mayor doon na si Tatay Digong that time, mga kababayan. Grabe, So talagang feeling safe talaga. So kaya pala mga kababayan, alam na po ng mga negosyante kung saan po sila pupunta at saan po sila safe. Dahil hindi lang po ang kanilang mga businesses, kundi pati pa rin po ang sarili nilang buhay. Okay, mga kababayan, ako nga lalo mong, alam mo yon, mahal mo na si Tatay Digong, pero alam mo yung kung maano ka, yung nag-a-appreciate ka sa maliliit na bagay, mas lalong mo ma-appreciate Biruin mo yan, kung tutusin, napakadelikado nun, Doon pa talaga pumunta kay Tatay Digong or sa Davao City, pero hindi siya nagkamali ng pasya. Naligtas po ang buhay niya, mga kababayan. So ayan na po, Naging emosyonal ako kanina nang mapanood ko itong video na ito Pero ito na, hindi na tayo ang magiging emosyonal, kundi si Abante. Panoorin niyo po itong balita. Pinagtibay ng Korte Suprema
ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Dato Pax Ali Manguda Datu na tumakbo bilang gobernador ng Sultan Kudarat. Sa inilabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman, hindi anila automatic na nagiging panalo ang isang kandidato na second placer sa botohan kapag na-disqualify ang naunang nanalo sa halalan. Ayon sa SC, wala na anilang batas na nagpapahintulot sa second place rule, sa halip ay rules of succession na ang susundin kapag nagkaroon ng permanent vacancy sa lokal na posisyon. Kung kaya ang nanalong vice governor na ang uupo bilang gobernador alinsunod sa Local Government Code. Kaugnay nito, nilinaw ng Korte Suprema na ang kanilang ruling ay para lamang sa mga local elective officials at hindi saklaw ng succession sa national positions tulad ng presidente at vice-presidente. Kapag nagkaroon Ayan mga kababayan, bakit po napunta ang usapin dito kay Abante? Tingnan po muna natin ang senaryo. Bagong-bago po itong balita na ito pong Korte Suprema mga kababayan ay naglabas po ng tinatawag na decision, reiterated that no law authorizes the second placer role. O yung ikalawa lang po, no? Si Abante mga kababayan, 'di ba pangalawa lang siya? Tama ba hindi? Tama. Ang nanalo talaga doon ay si Joey Oy. Si Joey Oy ang nakakuha ng mas maraming boto dito kay Abante. Pangalawa si Abante. Ilan po kasi yata sila? 3 yata sila or 4 na mga naglaban-laban na congressman, mga kababayan. Ano ho? At ito pala, itong role na ito, hindi rin pala nito sakop yung mataas na posisyon, lalo na nga yung president at vice president, mga kababayan. So nilinaw ito ng korte. Pero pagdating dyan sa gobernador, pababa, ayan na po, pasok na po yan. So mga kababayan, sa tingin nyo ba, ito bang si Abante? Dahil pangalawa lang naman ito, hindi naman ito nanalo. At siya ngayon ang congressman. Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, nanganganib ito, masibak, base dito sa desisyon ng Korte Suprema, sa dito po sa desisyon dito kay Dato Pax Ali Manguda Dato? Well, abangan po natin yan mga kababayan. Pero tingnan po natin kung anong magiging desisyon ng korte parte naman dito kay Abante mga kababayan. Ako lang no, payo ko lang doon kay Chowa, ipetisyon ko rin to si Abante mga kababayan. Eto na po, si Abante speaking. Umiyak si Abante mga kababayan. Eto po no, tingnan natin. Nadisgrasya na si Bishop Abante bilang congressman ng 6th District of Manila City. Sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema, tuluyan nang inalis ang second placer role. Meaning, kung disqualified ang nanalong kandidato, hindi maaaring umupo o paupuin ang nakakuha ng ikalawang pinakamaraming butong nakuha sa halalan. Yun po mga kababayan ang isang tila may pangangantsaw na banat dito ni Sir Jason sa mga kababayan. Pastilan Abante. Hindi na yung dila mo, hindi na makakapanhaba ng dila mo dyan. Nanganganib si Abante mga kababayan masibak dahil yung second placer role ay tuluyan na nga pong dinesisyonan ng Korte Suprema na hindi na po yan po pwede ngayon. So Abante, ano masasabi mo rito Abante? Tingnan pa natin dito, mayroon pa tayong nakitang post ni Attorney Niel Abayon. Ito mga kababayan, Attorney Niel Abayon na ito eh. Tingnan natin kung ano bang sabi ni Attorney Niel Abayon. Ito po yung decision na yun mga kababayan, no? Ito po yung decision na yan. Para sa mga sasabi, baka mamaya sabihin nila fake news, no? Hindi po yan. Ayan po, logo po ng Supreme Court. Basahin natin. The Supreme Court has affirmed its earlier ruling abandoning the second placer role in local elections, denying with finality the motion for reconsideration filed by Dato Pax Ali is Manguda Dato over the cancellation of his certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat. The court held that the resulting vacancy should be filed by the vice governor. Ayan mga kababayan. So, yung vice governor, kasi mayroon pong vice. Sa Congress mga kababayan, wala naman pong vice
vice congressman, di ba? Wala. So, paano ka naging congressman Abante, di ba? Pangalawa ka lang, ikalawa ka lang. So, ayon dito sa desisyon ng korte, hindi ka daw pwede. Sana nga mga kababayan, ano, may ang kampo ni Joey Oy tumakbo rin sa Korte Suprema para madesisyonan din to si Abante mga kababayan at ang tuluyan ng masibak din ito. No, mga kababayan, at kunin ito ni Joey Oy. O, Congressman Joey Oy, baka nakikinig kayo sa akin. Na-interview ko yan dati si Congressman Joey Oy. 'Di ba? Na-interview natin yan dito sa ating channel. Congressman Joey Oy, baka sakaling nakikinig ka pa ngayon, ano ho? Sa BMR channel, yung nakausap mo dati. Medyo boring lang kausap itong si Joey. Oy, ang lumanay, tsaka parang akala mo parang business lang pinag-uusapan. Hindi mo mapreno to eh. Parang tuloy-tuloy lang, parang lang siyang nagkikwento lang kasi pag in-interview mo eh. Ngayon mga kababayan, Joey Oy, congressman. O ito na, mayroon ng ruling baka pwede ka nang tumakbo rin sa korte. At ipatingnan mo ang kaso ni Abante. Oo, mga kababayan. At ito nga sinerpost ito ni Attorney Niel Avayon. Bilang abogado, pakinggan nga natin yung ni Attorney Niel. Goodbye second placer. In summary, kaya nagkaka-second place role anyway, it is due to technical issue kasi. This happens pag may pending DQ case ang isang kandidato pero nasama pa rin siya sa baluta. Mayroon siya ditong sinabi. Pastilan tong ating mga pastilan tong ating mga kababayan kasi teka lang, hindi nyo nakita. Ayan hindi pa makita. ayaw eh. Hindi ko alam kung matatawa at mabubuisit kayo pag nakita ninyo yung picture na yun. Sabi nga dito ni pangalan nito ni Niel Avayon. Hindi ko pinaparinggan dito si Abante ha. Hindi natin dito pinaparinggan si Abante mga kababayan. So ayan po in summary, in addition to what was held by the ISSE, ang masasabi ko lang is that the will of the people should never be decided by mere technicalities since that is a constitutional right after all. Tama nga naman mga kababayan, kasi nga po, ang desisyon po ng taong bayan ay hindi dapat mawababaliwala sa mga technicalities lang. Dahil lang sa technicalities, nakaupo itong si Abante. Pero hindi po siya talagang nanalo, mga kababayan. Hindi po siya binuto. So hindi po siya dapat talaga nakaupo ngayon dyan. Okay? So, ayan na mga kababayan, ano masasabi mo dyan, Abante? Abante, atras. Ito mga kababayan, ito pa. Pansin nyo mga kababayan, parang ang init, no? Napansin kong parang init ito. Pawisan ako. Napansin nyo mga kababayan, tila ngayon parang sunod-sunod na yung mga inaanong ko lang kung magtutunog ang electric fan eh. Sunod-sunod na yung mga tao na mga artista, mga iba't ibang mga nagpapahayag sa suporta kay Pangulong Duterte, di ba? May nakita na tayo eh. Iba't ibang mga artista, si Claudine, di ba? Parang ang dami na natin napapansin ng mga artista na lumalabas ngayon at nagpapakita ng support sa mga Duterte. At yung iba naman mga kababayan, unti-unti na rin pong bumabaliktad. Bakit? Nararamdaman na po siguro nila, At una na nga dito, nakita natin ang US. Pero ngayon mga kababayan, wag na po tayong magulat dahil mas nakakagulat po ito na tila mga kababayan, sa tagal-tagal ng panahon, ngayon pa lang din titira. Samantalang, dati pa dapat binanatan na nila itong si Marcos. Ito, tingnan nyo po. Ayan mga kababayan, sa Daily Tribune Business, ito pong post ni Munsod, sabi dito, exclusive. Munsod, Marcos government's second most corrupt
budget reforms needed. Kita nyo yun mga kababayan? Sabi dito, former NIDA Director General Sulita Munsod has called for sweeping reforms to the national budgeting process, describing the current Ferdinand R. Marcos Jr. administration as the second most corrupt in the country's history behind only his father's dictatorship. Sorry. The amount of corruption of this president under this president's administration is only less than the amount of corruption during his father's time. No kidding. She said during the Wednesday, August 26 episode of the Daily Tribune program, Straight Talk. Ayan mga kababayan. Pero sa tingin ko mukhang mali. Mukhang hindi po second place si BBM. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Agree ba kayo sa sinasabi ni Munsod na second place itong si Marcos Jr. bilang pinakakurap, no, na namahala sa ating bansa? Sa likod lang o kasunod lang ng kanyang tatay? Sa tingin nyo? Para sa akin kasi mga kababayan, sa bagay, hindi ko naabutan yung senior. Pero para sa akin, mukhang ito yata mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo ha, yung gold reserve ng Pilipinas, hindi na po natin alam kung nasaan na po ang pinagbintahan. Yun po ay pinakamaraming ginto or gold reserve ng bansa sa buong mundo na ibinenta ng isang pangulo. Wala pa pong ibang historyng ganyan. Tayo pa lang. Pera ng PhilHealth, pera ng SSS, pera ng ano pa ba yun? Yung PDIC, Land Bank. Ang dami po ng mga pera na pinagkulimbat ni Marcos. Yung 500 billion din na Maharlika Investment Fund. Wala na, hindi na po naririnig natin. Kaya mga kababayan, siguraduhin po natin si VP Inday Sara ang maupong presidente para malaman, makuha po natin pabalik itong mga pera na ito, mabawi po ito. Para maibigay po, mailagay sa tamang proyekto. Mga kababayan. Kayo na rin mismo. Winnie Munsod, matatanda na kayo na abutan ninyo kung paano po magwaldas. Itong mga Marcos, magnakaw itong mga Marcos, alam niya ninyo yan. Bakit ayaw niyong tumulong? Duterte lang ang may kakayahan ngayon. Maibalik itong mga ito. Mayroon na kayo noon pagkakataon, di ba, na mabawi yan? Ano, nabawi nyo ba? Hindi. Tuloy, nakabalik itong anak, nagpapatuloy ngayon sa pagnanakaw. Nasigundahan pa tayo. Di ba? Kumbaga, nablakayan na nung una, ngayon talagang tuluyan ng linumpo ang ating bansa nitong Marcos, mga kababayan. So, Maring Winnie, baka naman, hindi namin kinukuha ang inyong suporta or para suportahan yung mga Duterte, pero parang too late na itong pag-ano ninyo. Ano to? Dahil lang malapit na yung 2028? Magkaisa na tayo. Labanan natin ang mga Marcos. Naniniwala kayo mga Marcos ang salot sa ating bansa. Bakit pilit nyo pa rin pinipilit ang inyong mga sariling mga dilawan? Wala na po mga dilawan Laos na kayo. Napag-iwanan na kayo ng panahon. Sawan-sawa na ang taong bayan sa inyo noon, panluloko. Parang ang dating kasi noon, hero ang mga Ninoy, hero yung mga Aquino, mga liberal lang ang kailangan na maupo. Wala po nangyari sa ating bansa. Third world country pa rin tayo. Third world country pa rin tayo. Kahit napakatatalino ng mga naging presidente natin, kung hindi pa dumating si Tatay Digong, hindi po tayo makakaramdam ng totoong kagandahan or katiwasayan sa ating bansa, mga kababayan. Yan po ang totoo. Yan po ay hindi po paligoy-ligoy, Hindi po yan paligoy-ligoy. Kaya dapat tayo talaga magkaisa na para sa mga Duterte. Kaya kayong mga dilawan, tama na yung pakikipagsabuatan dito sa Marcos. Tama na yung pakikipag-utuan. Tama na yung pakikipagkainan ninyo ng tae at saka suka ninyo. Parang si Lini. Si Lini, sinabi niya noon, number 1, sinungaling. Itong si Marcos, si Pacquiao din, sinabi rin, magnanakaw.
Di ba? Magkaisa tayo para gusto nyo talagang ay sa bagay kung ayaw nyo talagang ayaw nyo masawata yung corruption, Duterte lang naman ang may kakayahan mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo nga yung Davao. Tingnan nyo nga kung gaano kasinso yung ang Davao City. Oh, mismo na po ang atin na pong ang World Bank na po at ang finance na po ang nagsasabi na ang Davao talagang isa na po sa talagang pinakaasinsadong lugar sa ating bansa. Bakit ayaw pa ninyo? Ayaw pa ninyong i-honor kung talagang para sa bayan ang inyong ginagawa. Tigilan nyo na po yung makasarili. Para sa bayan po, para sa aming mga mahihirap. Kasi kayo mga mayayaman na kayo mga dilawan, mga oligarch eh. Sa amin naman na mga mahihirap, ang inyong pag-aalala. O, katulad po nito mga kababayan, ganito sana pag-support ninyo Ganito sana tingnan nyo ito. Panoorin nyo si Ma'am Jade. In case lang, no? Dula-dula lang, pero totohanin ko talaga. In case lang na moingon si Sarah na ayaw na lagdagan, Jade, mag-campaign manager ka na lang sa ako sa buong Pilipinas. Without hesitation, I will really say yes. Kaning akong pakikipaglaban sa mga Duterte. This is not because of what my position now. It's because of who I am as Jade Ecleo. How I will. Ayan mga kababayan. Ito po si Ma'am Jade Ecleo ay payag po siyang mag-campaign manager na lang siya. Pag sinabihan po siya ni BP Inday, wag na siyang tumakbo. Mag-campaign na lang para kay BP Sara. Ay gagawin daw po yan ni Ma'am Jade Ecleo mga kababayan. At alam niyo po, marami pong mga artista. Yung iba kasi ayaw pa lang po ngayon lumantad. Kasi nga, alam naman po natin mga bully po itong mga animal na iba eh. No? Pero speaking of bully mga kababayan at speaking of naglilinis-linisan, ito ang ipapanood ko sa inyo at kayo nang humusga pag napanood ninyo kung talaga nga bang napakalinis, napakabait, napakagalang, karespeto nga ba, hindi nga ba stupid itong isang senador na ito at hindi nga ba ito tatanga-tanga itong senador na ito mga kababayan? Hindi ba talaga ito stupido? Panoorin nyo po itong video na ito at kayo nang humusga kung mabuting tao nga ba talaga ito. Si Rafi. Alam ko kilala niya yan. Okay. Ako, hindi kami tumagal ng ganyang katagal sila. Okay. Pero kilala ko na si Rafi. At saka dahil siguro kasal ako sa kanya, so lahat ng mga baho niya, nakuha ko, lahat ng ebidensya nakuha ko. Okay. Ang galing niyo, paano niyo nakuha? Sa US, mabilis. Oh my God. So, eto, may mga katibayan ako. Kung gusto mo makita, papakita ko. Okay. Kasal niya kay Jocelyn. Nagpakasin siya kay Celedonio Amos as Rafi Tanco Tulfo. Ipinanganak siya October 15, 1955. So, nung naghahalongkat ako, siyempre, yung birthday lang, iba na, no? Middle name. Alam mo na, last name. Pero hindi very common ng Tulfo eh. Okay. Ngayon, yung anak niya kay Lisel, Okay. ginamit niya ang Tanco. Okay. Delay registration siya kasi ang tatay walang ID. Nakalagay doon eh. Okay. So, October 15, 1955. Tapos, yun ang information nandun kay Celedonia Okay. sa marriage certificate nila or sa marriage application. Kinross out niya yung pangalan ng tatay Okay. niya doon eh. Ramon ang tatay niya, Okay. nilagay na rin Rodolfo. Naka-cross out yung naka-type yun. So, ngayon, yung kasal niya kay Jocelyn, marriage certificate. Okay. Both marriage certificate. Dalawang beses yung pinakasal na. Okay. Ang birthday niya doon, October 15, 1955. Kung ikaw si Jocelyn, alam mo ang birthday ni Rafi is March 12, 1960. Every year, sineselebrate ninyo yan. Hindi mo ba tatanungin bakit ang birthday nilagay mo sa marriage certificate is October 15, 1955? So, that alone, sa marriage certificate nila, at saka yung sa anak niya, kay Lisel, Rafi Tanco, palagay mo ba isang tao yon? Hindi, actually questionable yon. Kung ako si wife, ha? Yeah, exactly. Kasi kasal sa akin si Rafi. Walang anal, hindi kami parehong nagpa-anal. Tignan mo yung Wikipedia niya. There's no known of divorce of Rafi Tulfo. Dahil hindi siya nagpa-divorce. Dinivorce ako.
bago siya napakasal kay Celedonia. Pero fraud naman. Nasa akin ang copy. Saan nga po Nakapostil. kayo divorce? US. Sa US? Bakit sa US sa ano kayo nagpakasal? Dito. Sa Pilipinas? Para mapakasalan nga niya si Jocelyn. Si Jocelyn, sorry, si Celedonia. Celedonia. Pero fraud. O, di ba? Wala rin sa yun. Wala. Pero galit siya sa katiwalian. Galit siya sa sinungaling. Ang fraud Pero divorce, gawain niya. ang fraud divorce, ang nakalagay doon, ikinasal kami, actually, 15 lang ako nung kasal kami. Wala, Oh. ano ba yun? 19, ano ba yun? Ilan taon ba ako doon? 13? 13 lang yata ako. Oh. Anyway, yung years na nilagay na kinasal kami, 1977 yata. So, ilan ako noon? 13 nga. So, 13. Tapos naglagay siya doon ng 3 anak namin. Okay. Pero ang tunay na anak namin, wala kasi hindi niya alam ang pangalan nga at saka Correct. gender. So, yung 3 anak ang pangalan, Rafael Jr., pangalan niya, Okay. si Tucci, at saka si Edel. Okay. Sino si Tucci at saka Edel? Okay. 2 kapatid niya. So, si Rafi, kahit noon pa lang, mahilig na siya sa katiwalian, sa Bata pa siya. kasinungalingan. Bata pa siya. Bata pa siya, ganyan na siya talaga. Kaya nga, tama ako eh. Yung pagiging sinungaling ni Rafi is not an act. Lifestyle niya na yan. Lifestyle niya. So, hindi mo siya agad nakita because 2 months lang kayong boyfriend-girlfriend, eh, no? Nagpakasal na kayo agad. Meron bang pagsisisi on your part? Of Oo, course. syempre, malaki. Malaki. Pero the only thing na hindi ko talaga pinagsisisihan yung anak ko. Okay. Kasi wala siyang kasalanan in all yeah, this. true, tama. So, kahit na anong ginawa ni Rafi, ang anak ko, Oh. iba siya. Iba Okay. yung, di ba, yung, the only thing, good thing came out of it. Okay. Pero si Jocelyn ba, hindi ba siya hindi ba siya nag-attempt man lang? Total, pareho naman kayong babae and the mere fact na alam naman niya siguro na si Miss Julie ang real wife. Hindi ba siya nag-attempt na makipag-usap or bigyan natin ng Alam mo, ng ano ba, ng allowance or ng Oo. tulong di ba? itong anak Mhm. mo? Exactly. Dahil, hindi, wala siya Exactly. Wala. Dahil kung, Kung Jocelyn, kung wala rin. nagkaroon sila noon, di sana ang anak ko, she probably not working anymore kasi nga, yung mga anak nila hindi naman nagtatrabaho eh. So, totoong nag-working student itong si Miss Grandy. Yes! The whole 4 years and a half in college. Anong year siya nung nag-college? Nung working student siya? 19 ano yan? 2000 na ba yan? For college siya, 5, 6, nag-start siya ng 2006. 2016? 6. 2006? Sikat na po si Rafi that time? Nasa Channel 5. Okay. Maganda na yung ano niya. Maganda na yung sweldo. Yan. katayuan niya bilang ano. Oo. Kilalang ng Tulfo Brothers na. Oo, oo. So, kahit paano, sikat na siya. Si Ben kasi na-meet niya yung anak ko eh. Kamukha Okay. daw niya yung anak niya Okay. na nasa US. Okay. Parang nakikita ni ni Miss Grandy, itong tatay niya na matulungin sa iba. Yes. Kaya umingi siya ng tulong. Okay. Noon siya. Yung statement na kasi, yung anak kasi, Sa inyo niya sinabi yon. nasa statement niya. Okay, okay. Nabasa ko yung statement niya, ilang weeks akong umiiyak nung malaman ko kung anong ginawa ni Rafi sa kanya. Okay. Nandoon. Nakakaiyak. 3 pages. Kailan po kayo nagsampa ng bigamy case? Ayan. 2019. 2019. So, June. medyo matagal na rin. Ano ng progress? Anong latest? Nasa, inano ng fiscal, binasura niya. Kasi, hindi niya sinabing hindi bigamy. Ang sabi niya, yung prescription daw. Nalaman ko daw ito. Kasi, ang ano kasi ni Rafi, ano niya doon, may communication kami back then, many years ago. Walang Which is, pakialam. hindi totoo? Hindi, kasi nawala siya. Nakita ko siya 97 eh. Okay. Lahat ng mga sinasabi ni Rafi, even though sa lahat sa prosecutor na mga Okay. ano, Bakit siya ganun kasinungaling? sasabihin pa niya doon, nakalagay pa doon na is she living under the rock na sikat daw siya, hindi ko alam. Okay. Hindi ko naman siya pinapanood eh. Bakit ko siya panoorin, sino ba siya? Pero sili wala ba kayo idea bakit siya ganun kasinungaling? Ano si Rafi sa kung ano yung para yung gusto niya makuha. Okay. Ganon. Kaya
he take advantage para sa sarili niyang To the point na gagawa na siya ng storya, magsisinungaling na siya, Oo. makuha niya lang yung gusto Oo. niya. Katulad nung sinasabi niya na kinikikilang ko siya, Okay. di ba lahat doon binaliktad niya? Lahat Okay. yun kasinungalingan. Nag-struggle siya, nagpakasal ako, iniwan ko siya, nag-struggle para makasal ako kay John, Okay. nag-file ako ng O presumptive kasi sa statement niya, parang pinalalabas niya kayo na masama kay babae. Exactly, kaya ang mga Oh. tao binasa ko. Pero kung sinabi niya ang totoo, ang asawa ko siya, iniwan ko habang 5 months pregnant siya, correct. sino akala mong babatuhin ng bato? Ako siguro yung pinakamalaking bato, pupukol ko sa kanya Correct. O, pero kasi binabi niya ako doon eh. Meron ba kayo naging action doon? Meron, gusto kong magpakamatay. Ang sakit. Yung kahihiyan. Okay. Nakatago ako ilang buwan dahil takot akong lumabas. Okay. Tsaka the fact na alam natin na siya ang paniniwalaan ng tao. Dahil siyang kilala. Dahil kilala siya eh. Kilala siyang mabuting tao. Oo. Kilala siyang matulungin. Ayun. Tapos i-extort nyo nga naman. Oo. Kaya nga. Oo. Kaya ako nga, tinira ng mga tao. Pero Miss Julie, hanggang saan nyo ipaglalaban yung karapatan nyo? Hindi nyo ba ito titigilan? Hanggat hindi nyo nakukuha? O titigilan nyo na lang para sa peace of mind nyo? Hindi siguro ako titigil hanggang... Okay. Nice. Ay, hindi ako titigil. Nice. Kahit saan kami makarating. Okay. Kasi, ako rin sa Bilagyan, sinabi ko hindi lang, it's not about money Yung karapatan ko. At saka yung real talk lang, ang yaman na nung dating, yung ng asawa ko, yung tatay ng anak ko, bakit hindi ako maghahabol? Especially, I'm the legal wife. Di ba? Lalo na, practical, totoo mayaman na mayaman. At yung anak ko, walang Billionaire, makukuha. exactly. Itong legit Walang, na anak, walang itong legal. binibigay. Correct. Parang nagpapasasa ka dyan, itong anak ko, wala. Nangyayabang nila, no? Diba? Yung family vacation nila, pinagyayabang nila yung mga kung anong meron sila. Okay. Samantalang anak ko, Miss Alona, maniwala ka hindi, kahit ngayon, hindi nakatikim ng brand name mga anak ko. Ayaw niya. Kasi nag-aral siya, siyempre, pinaghirapan niya, di ba? Okay. Kaya sasabihin niya, Ma, yung brand name na yan lang binabayaran mo, ahanin ko yan, sasabihin niya. Okay. Practical siya pagdating sa pera. Pero kung sira, bibigyan siya, sigurado ko bibili siya. Di ba? Yeah. Pero hindi siya. Sa totoo lang. Di ba, nalaman ni Miss Grandy yung sa tatay niya, galante sa iba, matulungin. Ano ba yung unang hiningi niyang tulong? Hindi mukhang pera ang anak ko, Miss Okay. Alona. Sa totoo lang. Kaya nung humingi siya ng tulong sa tatay niya, Okay. yung nabasa ko yung statement niya, nasyak ako. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ano ba yung hiningi niyang tulong sa tatay niya? Financial assistant. Bakit tinanggihan siya? I mean, sorry, tinanggihan ba? Alam mo, yung date na nakalagay doon sa nung tinatanong niya sa girlfriend ni Rafi yung kung nasaan ang tatay niya. It was during around the graduation, Okay. yung December na yon, mag-graduate siya ng Graduation, college. Miss Grandy. Aha. College. Ngayon, kasi ayaw niyang pumunta sa graduation. Hindi ko alam, sabi ko, siguro hindi nakapasa siya. Anong isipin ko, di ba? Okay. Bakit ayaw niya pumunta sa college graduation? Okay. So, tinanong ko, sabi niya, hindi ako pupunta. Sabi ko, bakit anak? Kasi mawala akong pambili ng cap and gown. Naiyak ako. Anak, sabi ko, hindi ko alam na tumawag na siya kay Rafi. Okay. Ba't di mo sabihin sa akin, bibigyan naman kita ng pera. Okay. Kasi sabi niya, nahihiya na ako. Ang laki Okay. na ng gastos mo sa akin. Okay. Ay, naku, ito lang. Sabi ko, huli na Okay, to. okay, Sabi tama. ko sa kanya. So, pinadalan ko siya ng cheque. Kasi isang oras kung saan siya nakatira. Okay. Pinadalan ko siya ng cheque. Ngayon, nakagraduate siya. Natuwa siya na pinilit ko raw siyang makagraduate. Ang sarap pala daw. Yun, Okay. yung college graduate. Ang dami nila. Okay. May 2,000 sila doon. So, ngayon, nung nabasa ko yung statement niyang yun, during those time, palagay ko yung time na yun, nahihirapan siya. Okay. So, kaya nga sabi ko, Rapi, wala kang malaking pera. Kahit $50, $100, anak. Tsaka na lang ako babawi. Okay. Pero palitan mo ang yung SIM para hindi Okay. ka na makontak ng anak mo. How cruel. Okay. You can beat na gawin mo yun sa anak mo na inabantono mo habang hindi pa siya sinisilang. Tapos,
for the first time, nahihingi ng tulong ang anak mo. Abandonahin mo na lang sa ganun. Paano ba siya ni-reject, tinanggihan? Paano ba? Sabi raw niya, busy ako. So, personal niyang nakausap Oo, through phone? yung first time. Okay. Tatawagan kita pag hindi ako busy. O ilang araw siya hindi tumawag uli ang bata. Siguro kailangan talaga niya yung pera. Hindi na niya makontak. In-email yung kabit niya, yung Okay. isa. Parang nakaka-trauma na humingi sa tatay ko na gano'n. First time. Ang dami daw niya nakikitang tinutulungan, kaya Correct. lumapit siya. Correct. Sabi ko, bakit hindi ka na lang lumapit? Ma'am, matagal na yung kasi, sabi niya, nung malaman ko nga yung sa statement. So, paano kinwento sa inyo ni Miss Gerendi Hindi. na tinanggihan ako ni Daddy? Hindi niya malihim nga. Yung statement ang nagpapatunay. Okay. Pinaano namin siya sa Philippine Embassy sa California. Yun, doon ko kasi inaano ko sa case ko yun eh. Kaya siguro nung kinasal siya, ayaw yung napasabi sa tatay Ayun. niya. Kasi hindi ko alam yung reason kung bakit hindi na siya pumupunta rito. Nakakasad naman. Mas sad kasi Kasi ang sakit eh, yung ngayon lang humingi sa'yo. Nasakit ako ang bongga mo sa iba. Tapos sa akin, ang sasabihin garbo mo, ng mga bakasyon nila. Tapos may kabit ka na sinusuportahan mo yung anak niya, nag-aaral sa Lasal. Na hindi man nagtrabaho kahit minsan sa buhay nila. Grabe. diba? Nakakainis. Pantay-bantayan niya sa mga batang anak niya, mga anak niya, especially sa legal niyang anak. Continue ko sasabihin legal, pare-pareho silang mga anak niya, pero ang anak ko ang mas higit na may karapatan. Okay. So, balik kailan yung last communication nila ni Miss Gerendi? O si Miss Gerendi bang nagputol na? Siguro si Rafi dahil nagpalit siya ng number eh. Okay. Baka siya. So ang anak ko hindi na niya pinurso dahil Okay. syempre masakit sa kanya. Okay. Masakit sa kanya na ang kanyang hinahangaan na ama ay wala palang kwenta. Alam mo sa statement nakalagay, Okay. in the end, Rafi Tulfo was never a father to me. Oh. Nasa statement niya. Yun ang ang ganda ng ano niya, basahin mo. Nasa binasa ko sa blog ko. Okay. Meron isang English, meron kayo isang Tagalog na vlog din eh. Yung sa English, Okay, yung statement okay. niya, Migrandi. Bakit ba nasama si Gerendi sa kaso? Bakit siya kailangan may statement? Kasi si Rafi, may mga sinulat siya sa mga statement niya. Okay. So pinatunayan ng anak ko hindi totoo. Kumbaga nag-witness siya na lahat yan kasi Katulad yung bakit daw siya mababae kung bihira lang uuwi ang anak niya, tapos may babae pa. Pinatunayan ng anak ko totoo. Kasi pati picture picture ng chick. na may anak sila. Ano yung picture ba si Miss Gerendi kasama ng chick? Hindi, ang anak ko. Si Miss Gerendi, May picture siya doon sa girlfriend ni Rafi. sa girlfriend nga. Yun, Sa nanay nung anak niya. oh. Kasi sinasabi ni Rafi na hindi totoo. Okay. O di pa bulaan. Kasi ang anak ko ganyan, parang ako. Okay. You have to have evidence before you talk. Hindi, sa kaso ni Rafi, talagang kailangan ng ebidensya. Kasi marami siyang Sinungaling marami siya. naniniwala sa kanya. Sinungaling siya. Di ba? Kahit na may ebidensya ka hindi ka pa rin mapaniwalaan si Rafi pa rin. Oo. Yung mga typical na tulfonatics. Pero Miss Alona, sa totoo lang, alam ko popular siya. Pero lately, yung mga nakakausap ko, pag sinasabi ko ang totoo, halos sa kanila, nagbabago ang ano nila kay Rafi. Well, nice naman. Oo. Good to hear that. Oo, kasi lalo na yung tungkol sa anak niya na hindi sinuportahan, hindi pinabayaan, Okay. ni ayaw tulungan. Yun yung mga tatay, doon alone, nag-aano sila. Saka super turn off. Malalaman mo Oo. yung katotohanan. At saka yung katotohanan coming from you. Hindi to galing sa kung kanino lang. Hindi to hearsay. Galing mismo kay Mrs. Tulfo. Sa akin, katulad ng sabi ko, kahit mahirap ako, yung salita ko importante sa akin. Kasi kapag may sinabi ako at hindi ko tinupad, kaya hindi ako nangangako. Kasi ayaw kong nasisira yung salita ko dahil sa pangako ko. Ayaw kong nagsasalita ako tapos ano lang ako yung, anong tawag doon, yung parang hangin lang na, Okay. hindi. Ayaw kong sabihin pag hindi totoo. Okay. At ayaw kong
sabihin kung hindi ko gagawin. Okay. Kasi gusto, yung salita ko, Correct, importante sa correct, akin. May word of honor ako Okay. Si Rafi wala yan. Okay. Actually, alam mo, Miss Julie, ilan na yung mga napapanood ko na interviews mo, yung sariling vlog mo, napanood ko rin. Very consistent ka. Yung kwento mo, paulit-ulit. Kasi yun ang totoo. Kasi yun ang nangyari. Di ba? Kasi kung nagsisinungaling ka, may bababago dyan eh. Kasi nakalimutan mo na yung statement mo noong una eh. Pero sa case mo, very consistent. Kung ano yung sinabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinasabi mo. Kasi, importante tayong mga tao, sabi nga nila, kung mayaman ka, kung wala ka sang salita, ano tawag sa'yo, Ah. di ba? True. Ako sa akin, kahit mahirap ako, natuto akong yung salita ko, Okay. maging may meaning. Okay. Ayaw kong katulad yung anak ko, promise me, ay hindi ako nagpa-promise anak. Okay. Kasi gagawin ko kung kaya ko. Okay. Pero yung iba, promise, o kahit Mhm. sa mga promise, no? Hindi ako, kahit si Joe, hindi yan nagpa-promise. Pareho. Ito po mga kababayan, ang lihim, ang maitim at madilim na lihim ng buhay po nitong estupidong senador na si Tulfo mga kababayan. Paiba pa pala ang mga pinakasalan nito at mga asawa nito. At yan nga po ang kwento ni Miss, nakalimutan ko pangalan nito, si Ma'am Julie. Yan, Julie po pangalan nito. Ito po yung kaunahan palang asawa ni Rapi Tulfo mga kababayan. At how ironic naman na sa kanya pong programa ay tungkol po sa mga buhay-buhay na mag-asawa at kung papaano niya banatan yung mga lalaki na kumakabit o yung mga babae na kumakabit ng iba, siya naman pala, ganun din ang ginawa mga kababayan. Di ba napakagago talaga? Siya pala talaga ang tarantado mga kababayan, tatanga-tanga no? Ay hindi po talaga tatanga-tanga, tarantado po itong si Tulfo mga kababayan at talagang stupido talaga, no? Yung mga sasabi niya, sa kanya pala yun mga kababayan. Bumabalandra, nagbabaktuyo pala yun. Bumabaliktad pala, pabalik sa kanya yun mga kababayan. Di ba? Yan pala itong ugali nitong tulpok na ito mga kababayan. Nakakabwisit pagka iniisip mo itong tulpo na ito. Ang sama ng, alam mo yung mga kababayan, ang sama ng loob mo lang kasi dahil, alam mo yon yung parang hindi mo kayang gumanti dahil mayroon po silang immune eh. Immune pursuit po sila mga kababayan. Mabuti na nga lang din si Ortonio dahil sumagot. I take offend, Your Honor. Sabi ako, kung ako nandyan, sir, pwede niyo po akong tanungin. Pero kung ipapahiya niyo po ako, hindi ko po yung tatanggapin. Kasi kayo rin po, marami rin po kayong kahihiyan sa buhay. Ay, di ba? Sir, makapagsabi kayo sa akin na tatanga-tanga kayo, ako, stupid ako. Pero kayo, sir, anong tawag niyo sa sarili ninyo na ganito yung style ng pamumuhay ninyo? Mga niluloko ninyo, mga asawa ninyo. Sir, sige nga, sino sa atin ang estupido? Total. Di ba mga kababayan? Supposed to be siya nga dapat ang marespeto dahil siya yung nasa posisyon, di ba? Hindi. Ginagamit ni Rapi Tulfo ang kanyang posisyon para manghamak, manginsulto at mangmaliit ng tao, mga kababayan, ng mga Pilipino. Yan po ang panganib sa isa pong bida-bida, isa pong nagmamagaling, nagmamarunong, na nabigyan lang ng pansamantalang kapangyarihan, pinahiram ng mga tao. Marami kasing nauuto ito sa kanyang programa mga kababayan eh. Marami kasing nauuto ito. Pero alam nyo ba, ang programa na ito hindi sa paninira mga kababayan. Pag makita po ninyo, punta po kayo dun sa Channel 5. Andun po kawawa mga tao, nagiging pulubi po, andun, nag-i-stay na po doon, natutulog, naliligo, nandun sa kalsada, tabing kalsada. Hindi man lang kinakalingan nitong programa ni Tulfo mga kababayan. Hindi man lang niya bigyan doon ng sariling bubong or upuan. Hindi. Punta po kayo subukan ninyo, pumunta kayo. Yan yung kanyang pinagmamalaki na natutulungan niya. Hindi. Mas lalo niya ang pinapakita na mas ladong naghihikahos. Nagagamit pa itong mga kababayan natin naghihikahos para sa sarili niyang interes. Dahil para doon sa mga taong yon na nagtitiis, maulanan, maarawan, kagatin ng lamok at mapanganib sa tabing kalsada, as in literal mga kababayan. Minsan nga, videohan ko yan pag madaan ako doon. Ang haba ng pila, kahit umuulan, umaraw, andoon po yung mga yan. Nagtsatsaga para sa kanyang
nakarampot na itinutulong na pag hindi naman pang viral ang content mo or yung sumbong mo sa kanya, hindi kanya bibigyan ng atensyon. Bibigyan ka lang niya ng sulat, referral. Yan po ang katotohanan yan mga kababayan. Marami na po ang mga vlogger na nag-vlog po dyan sa mga yan. Mayroon na nga po itong kalaban dati, naalala ko dati si Boy Sardinas eh. Oo mga kababayan. Kaya kawawa po. Ito po napakapanganib nito pag ito yung naging presidente. Ako po. Kaya ngayon pa lang, senador pa lang, dalawa pa lang sila, wag na yung utang na loob, huwag nyo na pong dagdagan. Utang na loob, mga kababayan, magkaisa po tayo para wala na pong tulpo ang maging manungkulan sa politiko sa ating bansa. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi sa bidyong ito? Paki-comment nyo po dyan sa baba at babasahin natin, pag-uusapan natin. At syempre, pupusuan na rin natin. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!